Mga tol, naalala ba ninyo yung nagrereklamo ang China doon sa caricature na ginawa ni dating Commodore J. Tariela na ngayon ay Admiral J. Tariela? 'Di ba galit na galit ang China doon mga tol? At the same time, galit na galit din yung ibang mga Pilipino. Mga Pilipino na pro-China at binabati ko si Commodore J. Tariela that time. Pero ngayon mga kapatid, etong China, etong Chinese media ay gumawa ng isang AI-generated cartoon na kung saan inahahalin tulad nila ang mga Pilipino. Mga Pilipino ikaw, ako, lahat tayo. Regardless kung ikaw ay DDS, loyalist, pro-China, pro-Filipino, kahit ano. Unggoy ka rin. So mga unggoy tayong lahat mga tol, no? No, inihalin tulad nila tayo sa mga unggoy na ipinaglalaban yung permanent yung ating arbitral award, no. Siguro yung iba sasabihin nila hindi kami kasali diyan kasi pro China kami, hindi naman kami kumikilala din sa arbitral award Well, ewan ko na lang mga kapatid, pero alam nyo, ito yung isa sa mga gusto ko talagang pinag-uusapan kaya samahan niyo ako mga tol, pag-usapan natin to. Audio Jungle. Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin to simulan, syempre, good day sa inyong lahat. Baka bago ka pa lamang dito at hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel, huwag mo kakalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So yun nga mga kapatid, no? Ika-10 anibersaryo ngayon, ika-10 anibersaryo ng ating pagkakapanalo, no? Ng ating arbitration, no? Ng arbitral award mga tol, dahil nga napawalang bisa o binasura yung imaginary claim, imaginary katang-isip na 9-dash line ng China dito sa South China Sea. Isa lang yung kasing kabaliwan. Isa lang yung kalokohan, imbento. Biruin mo, angkinin mo yung isang buong dagat mga tol. Tulad na lamang mga tol ng pagkilala nila sa unggoy bilang kanilang Diyos. Alam nyo ba mga tol na ang Diyos para sa na ang unggoy para sa kanila, ito'y parang isang Diyos din dahil meron silang tinatawag na San Wukong. Ito pakita ko sa inyo. San Wukong mga tol na mas kilala bilang Monkey King. May mga altar pa yan mga tol sa kanila, wino-worship nila yan. Wino-worship nila yan. Yan, Monkey King mga kapatid yan. Isa yan sa mga Diyos ng China, sa China mga tol, no. Yan. Kung i-search nyo na lang si San Wukong. Yan ay Monkey King, no, kung mas kilala sa ganon. Ngayon, maraming mga Pilipino ang nag-react dahil doon sa isang video, AI-generated video na inilabas ng China Daily. Alam mo nyo kasi mahilig silang gumawa ng ganito no? So ang ginawa nila mga tol ay gumawa sila ng parang unggoy. Hindi pala parang unggoy, nakabarong mga tol, na parang inuutusan ng Japan at saka ng US sa isang script. Mamaya papanoorin natin yung actual video. Pero eto, kinundi na mga tol ng Department of National Defense o DND ang isang post ng China Daily na umano'y naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ito, panoorin muna natin itong balita. Kinundi na ng Department of National Defense ang video na ginawa ng isang state-controlled media na China Daily. State-controlled media, ibig sabihin ito'y kontrolado ng kanilang gobyerno. May pahintulot, may basbas, okay? So baka naman sabihin ninyo, kasi naman yung ginawa ni Commodore J. Tariela dati na pangkakarikature kay Xi Jinping, official siya ng gobyerno. Yan, media lang naman yan Ulitin ko ulit sa inyo ito'y controlled, state-controlled, kontrolado ng kanilang gobyerno. Sa madaling salita, mga tol, kung ano yung inilalabas nito ay may pahintulot, ibig sabihin yun na rin yung mismong sinasabi ng kanilang gobyerno. So, sa mga pro-China malamang hindi pa rin nila iintindihan yan. Na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy at puppet ng Japan at Estados Unidos. Ayon sa DND, ipinapakita ng naturang post ang tunay na pagtingin ng Chinese Communist Party sa sambayan ng Pilipino.
Okay, Chinese Communist Party mga tol, hindi mga Chinese ha, magkaiba kasing bagay yan. Maraming mga Chinese na mahal ang Pilipinas, minamahal ang bansang Pilipinas at yung iba nga mga tol, pusong Pilipino na eh. Okay, so pag sinabi nating Chinese Communist Party, ito yung kanilang partido. Partido doon na hindi ito yung lahi. Kasi baka mamaya pati mga lahing Chinese damay na ninyo eh. Ito lang yung Chinese Communist Party lang. Sinabi rin ng DND na ang paghamak sa 2016 Arbitral Award at ang video ng pagpapakita ng karahasan laban sa mga Pilipino at mga sundalo ay naglalantad ng kahinaan ng propaganda ng China. Iginiit din ng ahensya na hindi angkop ang paggamit ng diskriminasyon, pagbabanta at paghasik ng galit sa isang bansa na nagsasabing responsableng leader sa rehiyon. Okay, kung bakit mga kapatid mas lalo tayong dapat matawa na lang, no? Hindi malungkot o hindi mainis doon sa ginawa nila. Kasi ito'y nangangahulugan mga tol na wala talaga silang laban. Iyakin na lang talaga sila. Ibig sabihin wala silang laban. Wala talaga silang laban in terms of legality. Pagdating sa legalidad mga tol, wala talaga silang laban. So ang gagawin na lang nila ay mang-inis, mang-asar, mang-provoke. Kasi ganun mga tol, yung talagang mga talunan eh. Yun na lang ang kaya nilang gawin. Halimbawa, nakikipag-away ka, ganyan-ganyan. Wala ka nang magawa, hindi mo kayang talunin sa legality, mang-iinis ka na lang. Para yung iniinis mo, gumawa ng pwedeng ikalabag o pwedeng makalabag sa batas. At the same time, magagamit mo yon laban sa kanya. So kung ikaw ay matalino, hindi mo papatulan yung mga ganung mga bagay. At saka ulitin ko bago ninyo ikainis na tayong mga Pilipino ay inihahalin tulad sa unggoy, tatandaan ninyo na isa sa mga Diyos nila ay unggoy. Okay? Yun na lang ang tatandaan nyo. Okay. Ang tingin pala nila sa mga Pilipino ay God, di ba? Diyos. Kasi nga, isa sa mga tinuturing nilang unggoy, Diyos, ay unggoy. Okay? Tuloy natin. Bunsod nito, sinabi ng DND na mananatili ang polisiya ng Pilipinas na huwag magkaroon ng ministerial o defense engagement at opisyal na ugnayan ng Armed Forces of the Philippines sa Chinese Communist Party at sa mga ahensya nito. Ganito kaiyakin ng China. Biruin mo, pinaiyak nga sila ni Secretary Gibo no? Sa sobrang pagpapaiyak sa kanila ni Secretary Gibo, wala silang magawa kundi iban na lang si Secretary Gibo doon sa China. Bawal na pumunta sa China, bawal na pumunta sa Hong Kong, sa Macau. Hindi nila kinakaya yung puwersa ni Gibo Hiningan ng media ng komento ang Chinese Embassy sa Maynila tungkol dito, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Sa huli, nanawagan si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga Pilipino na huwag magpalinlang dahil ang nalilinlang ay nasisiil. Aha. Ryan Lac- Okay, ngayon, panoorin natin. Etong video na ito mula dito sa China Daily. Ito yung nirepost ni J. Tariela, ni Rear Admiral J. Tariela. At kung babasahin natin itong nakasulat dito, sabi rito, "This is outright racism and an open mockery of international law, portraying the Philippines as a monkey and dismissing the arbitral award as nothing more than a script written by the US and Japan." Kumbaga mga kapatid, sinasabi ng China na ang ginagawa nating paggiit ng ating karapatan doon sa West Philippine Sea, dito sa Arbitral Award, ay isa lamang daw pagsunod, kumbaga pagsunod sa script o pagsunod sa utos ng Amerika at saka ng Japan. Kumbaga wala tayong sariling bait, wala tayong sariling interest dito sa sarili nating karagatan. Ang ginagawa lang natin to dahil sinasabi ng Japan at ng Amerika. Yun ang gusto nilang ipabatid o gusto nilang sabihing mensahe. Ito, panoorin natin. Out on the open sea, someone had put together the world's most wobbly Ngayon, karaoke stage. Okay, ngayon mga kapatid, may nagsasabi, nakabarong ano to tawag dito, mga senador lang to, mga congressman. Hindi mga tol, etong salakot na kanyang suot-suot ay kumbaga parang trademark na rin yan At saka yung barong Tagalog kasi mga tol, yan ay trademark. Kumbaga Amerikana, di ba? Pag sinabing Amerikana, alam natin yan, Western yan. Sa atin, barong. No, yun yung ating tanda, kaya nakabarong to. On, start singing! We attempt to bypass China
and initiate the so-called maritime delimitation talks. Wrong song! Stupid monkey! We gave you the other lyrics! Here it is. Binagyan tayo ng lyrics, sabing ganon. So etong South China Sea Arbitration ay script lang daw ng Amerika at ng Japan na ipinipilit sa ating mga Pilipino, no? Pero hindi naman daw yun talaga ang katotohanan. Ang katotohanan, mga tol, ay inuutusan lang tayo ng Japan, inuutusan lang tayo ng Amerika. Kumbaga, wala naman daw talaga tayong pakialam dito sa West Philippine Sea. Wala naman talaga tayong pakialam sa dagat na yan. Kaya lang naman tayo nandiyan dyan dahil inuutos ng Amerika at ng Japan. Yan ang sinasabi nila, mga tol. Kwento nila yon. Okay? Oh, for goodness sake! Wait! This wasn't in the script! At dito naman may nakita tayong water cannon, which is parang ipinagyayabang nila na ginaganito lang nila tayo. Which is totoo naman, mga tol. Sa maraming pagkakataon nakita natin kung paano tayo wina-water cannon ng mga barko ng China. More litter that too. Let's all do our part to keep the ocean clean. Let's all do our part to keep the ocean clean. Oo naman, 'di ba? Kaso doon kayo sa part nyo. Hindi dito pa kayo sa part namin. Kasi meron din naman silang sariling 200 nautical miles exclusive economic zone, kaso hindi sila nasasapatan doon. Ang gusto nila yung kabuuang dagat. Nasasabihin nila, dito parang ipinapalabas nila, gawin na lang natin yung parte natin na panatilihing malinis ang dagat. As if naman na hindi sila nagkakalad dyan, di ba? May mga nahuli nga tayo, may mga nahuli nga ang sandatahan natin, mga nagsa-cyanide. Di ba? At the same time, mga tol, kung gusto nila magkaroon tayo ng parte, di hayaan nila tayo, di ba, mga siwa dito sa 200 nautical miles natin at sila naman mga siwa doon sa kanilang 200 nautical miles, walang pakialamanan. Ang problema kasi, mga tol, yung mga barko nila umaabot 50 nautical miles pa lang mula sa kalupaan natin. Andiyan dyan na mga barko nila eh. Diba? Kumbaga eto, mga tol, yung kapitbahay mo, alam mo yon, nagwawalis-walis, naglilinis, pero umaabot na hanggang bakuran mo. No? Hanggang sa dumating, nung una okay, salamat nililinis mo bakuran ko, okay yan. Hanggang sa dumating ang panahon, yung bakuran mo, tinuturing niya ng kanya. Di ba? Ayaw ka nang papuntahin doon sa bakuran mo, ayaw ka na niyang pakuhanin kung ano man yung mga nakatanim doon, ayaw na niya kasi tinuturing na niyang kanya dahil siya daw ang naglilinis. Pwede ba yun? Ulitin ko, mga tol, hindi tayo dapat mainsulto dito sa inihahalin tulad nila tayo sa unggoy. Kasi mataas ang tingin nila sa unggoy, mga tol. Mataas ang tingin nila at respeto nila sa unggoy. Diyos nga sa kanila ang unggoy eh. Pero ito ang kailangan nating igiit. No? Igiit, mga kapatid, na meron tayong karapatan dito sa karagatan na yan. At hindi yan dahil sa utos ng Amerika, hindi yan dahil sa utos ng Japan, kundi dahil ang West Philippine Sea, ang karagatan na yan, mga kapatid, ay sa atin. Mayroong tayong karapatan makapangisda ng payapa, malaya, nang walang umiistorbo at walang nangaharas. May karapatan tayong manguha ng mga likas na yaman dyan, ng langis, ng natural gas, pakinabangan yan ng ating ekonomiya. Hindi lang ng panahon natin ngayon, kundi hanggang sa mga susunod pang henerasyon. Ngayon, kung meron kayong mga kakilala, lalong-lalo na yung mga nag-a-apply sa ating lahat bilang mga lingkod bayan. Bakit ko sinabi nag-a-apply? Siyempre, nililigawan tayo para iboto natin sila. So nag-a-apply sila. Tapos nakikita ninyo ang kanilang paniniwala ay tulad ng paniniwala ng China. Bakit nyo sila i-hire? Ipagtatanggol ba tayo ng mga yan? Baka ibenta tayo ng mga yan, di ba? No. So mga Pilipino, mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dito? Pwede kayo magbigay ng inyong sariling opinion, sariling reaksyon, sariling komentaryo sa comment section sa ibaba. Hanggang sa muli, peace out.